Hello mga best! Welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong patuloy na panunood dyan at pag-share ninyong mga ideas and comments. Sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat mga best. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating makasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. Sana okay kayong lahat dyan. So shoutout sa inyong lahat. And diretso akong magbasa sa isa sa comments dito. Shoutout sa inyo. And kay Sister Tess Mides. Ganon. Shoutout sa iyo, Sister Tess. Good day to everyone. Salamat si Sally sa bago mong vlog na video. God bless your family. Tama ka dyan sa advice mo, sis. Para sa sender, may affirm din ako. Nag-start siya ng tulong niya nung nag-start siya na tulungan ako sa halagang 2,000 pesos. 2,000 pesos din. Pero, lagi kong na-appreciate yun. At lagi kong sinasabi sa kanya na walang sawa, I'm thankful. I have you in my life. Thank you so much, honey. Talagang iparamdam ko sa kanya na di lang ako nakatingin sa pera. Magkano ang halaga na tinutulong kanya. Kundi nakasenter ako sa kung ano ang tunay na hangarin at laman ng puso niya. At yun naman ang importante, yung galing sa puso niya, ang tinutulong niya. Hindi dahil sa halaga nito, kundi yung nasa puso niya, anong mayroon siya, at kung ikaw lang ang mahal niya. Kaya di ko siya minahal at ginawa ko ang, di ko siya minahal. Kumbaga, di mo siya minahal lang dahil lang dun sa pera, kundi minahal mo siya kung gaano siya katutuo sa iyo. So, ayun, mahal niya, kaya dyan ko siya minahal at ginawa ko ang the best na hindi lang sa isang bagay na pwede niyang ikaw ang laging bibigyan, kundi ipadama mo din sa kanya. Kung gaano siya kaimportante na tao at pinapahalagahan mo din ito nang higit pa sa inaakala niya na kaya ang ginawa ko para lalo niyang maramdaman na ako ay totoo sa kanya at maging masaya din siya. Nag-send ako ng simpleng gift na silver bracelet na pinaukit ko ang name naming dalawa at birthday card, panyo, couple shirt na talagang naging value sa akin ng lubos yon, na lalo niya pa akong minahal ng todo. Kaya alam mo yun na sa simpleng gift lang ay napasaya mo. At take note, nung nagkaroon siya ng problema sa work niya, talagang di nakapag-send ng pera. Talagang doon ko pinatunayan na hindi lang basihan ang pera. Porket wala siyang maibigay. Bagkus, lalo ko pang pinakita sa kanya na may maibigay man siya o wala, ang pagmamahal ko ay hindi magbabago. At dinamayan ko siya. Kasalukuyan wala siyang work. Andyan ako at anumang oras niya ako gustong kausapin, nandito lang ako. Na hindi lahat ng mga babae nakatuon lang sa ibibigay kung magkano ang halaga. Yun yung talagang hinangaan ng afam ko. Sobra ngayong okay na ulit sa work at talagang sobrang sipag niya. Kahit weekend, di siya nagpapahinga. Mag-work pa rin siya at talagang ngayon, ako naman ang sinusuklian niya ng sobra. Mga blessings niya kung ano-ano ang kaya niyang ibigay. Kaya ang tiwala niya sa akin now is 100% na hindi ng babae ay pera lang. Kumbaga, hindi ang isang babae naka-focus sa pera lang. Ang gusto kundi patunayan mo ito sa gawa. Kasi may karanasan na din kasi siya sa isang babae na nakilala niya sa isang site
na talagang pinatunayan ko sa kanya na di lahat ng babae ay pera. Pareho hanggang naibalik ko ang tiwala niya ulit. Share ko lang din ang love story ko sa afam ko. 8 months na kami. And good luck sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Sister Tess. At sabi ko sa kanya, pag magkasama na kaming dalawa, huwag kang mag-alala at tutulungan kita para di ka mahirapan dahil tapos din ako ng caregiving. Ganon. Maraming salamat, Sister Tess, sa pag-share mo. At alam ko naman nga, lahat tayong nangarap na makatagpo ng matinong afam. At kung nag-pray tayo ng taos puso, ibigay talaga ni Lord yan. And maraming salamat, Sister Tess, and I'm proud of you. We're happy for you na nakatagpo ka ng afam na matino talaga. Totoo yung sinabi niya na maraming afam dyan na gusto talaga makahanap ng seryosong babae. At katulad ng ginawa ni Sister Tess, talagang nag-effort siya, nagpadala siya ng cocoa shirt, nagpadala siya ng mga bagay na para sa kanya mahalaga yun at na-appreciate ng sobra ni afam yon. At ibabalik ko rin sa inyo ang nagawa ni Sister Tess is ganun mga simpleng gift pero para sa afam, sobrang special yun. Lalo na pag walang ibang taong nagbigay nun sa kanya, sobrang ma-appreciate niya yun, best. At susuklian niya yun. Sa mga afam natin naman, sa mga afam ninyo dyan na nagpapadala sa inyo ng kahit maliliit na pera lang, yung iba dyan is yun lang talaga yung kaya nila. Yung iba dyan is sinusubukan ka. Baka manghingi ka pa ng iba. Kung baga binigyan ka, halimbawa, mayroong afam dyan na mapera, bibigyan ka ng konti. Titingnan nila yan. Baka sabihin mo, hello, do you have extra? This is not enough. Pag ganun ang sagot mo, hello te, basura ka na yun. Ganun, mukhang pera ka ang tawag nila doon, mukhang pera. Ano pa ba ibig sabihin nun? Kung sino yung babae dyan na bibigyan ng maliit, is nakontento. Doon nila yun dagdagan at dagdagan. Bakit? Mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay. So, minsan, ang mga afam talaga is naghihirap yan, nagsisikap yan para kumita ng pera. At gusto nila ang pera na yan ay mapunta sa matinong tao. Magamit sa matinong paraan. So, isa yan sa mga sekreto ng ibang afam, susukatin ka muna. Kung okay ka, mapagkatiwalaan ka at kontento ka sa maliit na bagay, bibigyan at bibigyan ka. Lalo na pag hindi kuripot yung afam mo. Kayong lahat dyan, tama ang ginawa ni Sister Tess na meron man siyang pera maibigay o wala, talagang nandun pa rin siya at pinaparamdam niya na seryoso siya at hindi pera ang habol niya. Ang habol niya is kung gaano katotoo ang pagmamahal ng afam sa kanya. Maramdaman ng afam niyan, best, na may pera man siyang ibigay o wala, nandyan ka pa rin. Lalo kang nagsishare ng pagmamahal mo sa kanya, nagsasabi ka na, no matter what happened, I'm always here. You'll never be alone anymore. I'm always here for you. So, ma-feel ng afam na hindi siya nag-iisa. Ma-feel ng afam na, ito yung babaeng gusto ko eh. Naghahanap ako ng babaeng nandyan para sa akin. May pera man ako, wala. Kung may karamdaman man ako, healthy man ako, hindi, nandyan yung babaeng yun. Yun ang hanap ng mga afam. Lalo na pag mga afam dito na sobrang stressful yung life. Bakit, best? Kailangan nilang magtrabaho ng minsan sobrang agang umalis ng bahay, sobrang kunti lang yung tulog nila. Dahil kailangan sa trabaho nila. At gusto din nilang gawin yung trabaho yun dahil yun yung makakatulong sa mga bayarin nila. Kailangan nilang pumasok minsan ng kahit trabahong hindi nila gusto para lang kumita ng pera para doon sa mga bayarin na hindi mo masabing, hoy, wag kang pumasok sa bills ko ngayong buwan na to dahil hindi kita gusto, wala akong pambayad. Hindi nila pwedeng sabihin yon. Ang mga bills ay gusto mo o hindi, lumalapit yan sa'yo every month. Kaya kailangan mong kumaayod sa ayaw mo at sa gusto. So, mostly sa mga afam, ganun ang nangyari sa kanila. At minsan nga, wala na nga silang time para mag-enjoy sa life. Ang buhay nila is trabaho, bahay, trabaho, sobrang hirap sa trabaho. Pagdating sa bahay, lalo pag wala pang asawa, sa kanila pa yun lahat. Pagod na pagod yung katawan, sa kanila pa yun, at minsan kunti lang tulog nila. So, dapat naisip nyo yun. Kawawa sila, best. Kailangan nila ng babaeng talagang nag-care sa kanila. Kailangan nila ng babaeng na one day, ito talaga ang babaeng kailangan ko. Kasi nung time na nag-meet kami ng mister ko sa online, talagang nakikita ko yung gaano kahirap yung sitwasyon niya. Sabi ko, hindi nga na kumain ng maayos. Sabi ko, one day, if I am there, I will make food for you, I will cook for you, I will take care of the house. Mga ganong factor, parang nalalong na-excited si mister ko, parang ganon. So, ganon ang nangyari kay Sister Tess, and I'm proud of you, at you deserve kay Rocco. Si Rocco yung, yung BF niya. At ituloy-tuloy mo lang, Sister Tess, yung ginawa mo. Kasi nagustuhan ni Rocco yan. Na minahal mo siya, may pera man siya o wala. Naintindihan mo yung ugali niya. Kailangan nyo rin best mag-adjust sa mga afam ninyo.
Kasi hindi kayo magkaparehan ng sitwasyon sa buhay, mga karanasan sa buhay. Minsan ang mga AFAM talagang they try their best to be humble. Kahit minsan galit na sila, kahit minsan gusto na nilang magalit. Kasi lalo na pag na-feel nilang okay ka, at medyo ikaw yung pumasa sa gusto nila, they try their best to be humble. Minsan pinapakita din nila na nabigo sila before, at careful na sila na maghanap ng babaeng talagang patulan ka agad. Minsan yung ginawa kay Sister Tess, parang nabanggit pa rin ng boyfriend niya yung ex niya. Kasi meron siyang ex before na talagang meron silang experience na nag-support din si AFAM. Pero hindi nga seryoso. Kaya yung mga AFAM dyan, minsan, parang na sila best. Anong tawag dyan? Nawala sa isip ko. Parang nawalan sila ng gana kasi dati seryoso sila, nakahanap sila ng hindi matino, na hindi sila iningatan, inaabuso yung kabutihan nila. Kaya minsan hirap ibalik yung tiwala nila sa ibang Pinay. Pero mayroong mga AFAM din dyan, open-minded, na alam nila, magkapatid nga hindi magkaugali. Yun pa. So, open-minded yung iba na nag-isip din sila na maybe she's not the right one for me. Kaya open-minded pa rin sila na magtanggap ng ibang babae. Yung parang tayo din. Nabigo tayo sa ibang lalaki at open-minded tayo. Open tayo para sa ibang lalaki. Baka nabigo tayo dun sa una dahil hindi yun ang para sa atin. At itong bago ang para sa atin. Ganun yon. Salamat sa iyo, Sister Tess, at tama kayo. Huwag kayong magbase kung gaano kadami yung bigay ng pera na AFAM ninyo best. Isipin nyo rin na hindi madali ang buhay. Kahit sabihin natin nasa ibang bansa. Sobrang hirap, mas mahirap pa nga dito best. Bakit? Diyan sa atin, marami tayong pamilya pwedeng tutulong sa atin pag meron tayong kailangan. Dito sa iyo lahat. Meron tayong mga kapatid, mga kamag-anak dyan sa atin na tutulong kung may kailangan tayo. Kung mga anak mo gusto mong, pwede ikaw muna magbantay, ganun. Pwede yan sa atin. Dito hindi yan pwede. Ikaw lahat dito, magtrabaho ka ng 8 hours dyan. Pag yung mga anak mo nasa daycare yan, kunin mo yung mga anak mo sa daycare mo. Pagod na yung katawan mo. Pagdating mo sa bahay, sa'yo pa lahat. Ganun dito, bes. Hindi uso katulong dito. Ikaw na lahat. Katulong ka na mo, tsa-tsa ka na mo, tango, sa'yo lahat na yan. Kumbaga, hindi uso katulong dito. Kung meron kang pera, marami kang pera dyan. Kung feeling mo, kumikita ka ng medyo malaki, marami ka rin gastusin, best. Lalo na pag may pamilya ka na dito, syempre gastusin mo dito sa pamilya mo. At hindi talaga mawala sa atin yan na pamilya natin sa Pinas is kasama pa rin natin. Hindi tayo foreigner na para sa kanila, buhay nila, kung lalo pag nag-asawa sila, wala na silang pake sa pamilya nila. Kumbaga, hello, buhay mo yan at buhay ko. Parang ganun-ganon. Pero sa atin hindi. Kahit may pamilya na tayo, nandun pa rin yung pagmamahal natin sa pamilya natin. Nandun pa rin yung pangarap natin na gusto natin tuparin. Nandun pa rin yung pagmamahal natin na lalo na pag nangangailangan sila at kailangan nila. At alam mong ikaw yung may kakayahan. Gumagawa ka pa rin ng paraan, best. Minsan makalimutan na yung sarili mo. Matulungan mo lang ang pamilya mo. So, ganun ang ugali natin. So, maraming salamat sa pag-share mo, Sister Tess. At kayong lahat dyan, basihan nyo kung gaano katutuo ang AFAM ninyo sa inyo. Kung gaano kayo nila minahal. Kung alam nyo bakit sila nagbigay ng pera. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Isa yan sa paraan na maipalapit nila ang sarili nila sa inyo. Na kahit sa maliit na bagay, meron silang nagawa. Katulad ng si Sister Tess, nagbigay siya ng mga gift, mga kunting mga bagay na ibigay niya ng personally, couple shirt, mga ganong factor. Ano pang ginawa? Bracelet. Meron siyang ginawang ganon. Pinadala niya sa AFAM. Sobrang malaking bagay yun, best. Malaking tulong yun sa AFAM. Kasi napapasaya mo siya. At ang one way na para magsukli sila is magbigay sila ng pera. Kasi hindi naman sila yung taong tulad sa atin na talagang ma-effort. Hello, gagawa ng mga pictures, magawa kung ano-ano mga bagay, magpa-effort dyan para ipadala sa'yo. Mostly sa kanila, gagamitin nila yung pera nila para mayroon silang magawa sa inyo. Alam nila na magpadala sila ng pera, marami kayong magagawa sa pera nila, best. Kumbaga kahit simpleng pera lang, maliliit na pera lang yan, pero malaking bagay yan. Halimbawa, yung 2,000 pesos na pinadala ng AFAM mo, mapulot mo ba yan sa daan? Meron bang taong basta-basta magbigay sa'yo niyan? Yan ang tanong ko sa'yo. Sagot. Anong sagot dyan? Meron? Swerte ka. Hindi mo na kailangan yung AFAM yun kung meron kanyang ganun. So, kung hindi mo yan basta-basta, hindi mo naman talaga basta-basta mapulot yan, best. Sobrang laking blessings yan. Dapat sobrang laking tuwa at pasalamat mo sa AFAM na yan. Kahit gaano kaliit yan, siya yung nagbigay sa'yo. At hindi yung ibang tao. Walang ibang basta-basta magbigay niyan sa'yo.
So, si Afa mo ang nagbigay sa'yo. So, pasalamatan mo yan. At mag-thank you ka kay Lord. Dahil isa din yan sa ginamit ni Lord para ibigay sa'yo yung mga prayers mo. Baka meron kang gustong marating, meron kang gustong bilhin, meron kang gustong taong tulungan, at hindi mo magawa yan ng ikaw lang. So, God uses this person to help you make your dreams come true. Kung ano yung goals mo para matupad yon. Salamat ka sa Afa mo. Salamat ka rin sa Diyos. So, lahat naman talaga naman nangyayari sa buhay natin, God knows that. Kaya, si Sister Tess, pag talagang yung puso nyo ay totoo, seryoso sa afam ninyo, kung ang afam ninyo ay hindi seryoso, tanggalin ni Lord yan. Bakit? You deserve somebody else na seryoso sa inyo. At feeling ko seryoso talaga yan si Rocco kay Sister Tess, and we're happy for you. Tuloy-tuloy nyo lang, best, na tuloy-tuloy mo lang, Sister Tess, yung ginawa mo. Kasi agree ako sa mga ginawa mo dyan. At tama yan. Nandyan ka palagi para sa afam mo. No matter what happen, nandyan ka. Kasi yun ang kailangan ni afam eh. Dito kasi ang life dito sobrang stress. So, kailangan talaga nila ng babaeng na intindihan sila. Hindi yung, hello, why did you not message me? I think you're busy with somebody else. I don't know if you still love me. Yung mga question mark na ganun. What if seryoso talaga si afam? Nagsumikap lang siya at lagi mong kune-question yun. Naiirita yun, best. Naiirita yun. At baka, imbis na mahal ka niya, hindi ka na niya mahalin. Ganon. Magbasa ako ng comment dito saglit. Ang bilis ng oras. Kay Sister Marikit, sabi niya, well, I understand the sender. Maybe, she's looking for security. Some women go with security kaysa sa love. And may standard lang siguro si sender sa future boyfriend niya, husband niya. But in reality, maybe the standard hindi na-meet ng afam niya. In my 3 years using online dating site, I met a lot there. And nagkaroon ako ng 3 serious relationship. First one is unemployed. He's very caring and loving. He send money 2,000 pesos twice a month. And the second one, he work in army and have high rank but so stingy. He promised me a lot of things when he's just my suitor. He used to send $200 every month. And yung the third, he's very generous every week. $100 pinapadala niya. Ang swerte mo, best. So, wala namang masama kung may standard tayo sa pagpili ng makakasama natin sa buhay. Iba-iba lang tayo ng gusto. Some gustong mabait, gwapo, maganda, masipag, etc. Para kay sender, kung nagmamahalan kayong tunay ng afam mo, get rich together. Work hard together. Abutin nyo yung mga goals nyo sa buhay nang magkasama kayo. Tama ka, best. Kumbaga, hindi naman masamang mangarap tayo. Sabi ko na nga, ay marami naman tayong dahilan. Bakit gusto natin yung afam na medyo may pera? Para sa security nga. Sabi nga ni Sister Marikit. Kasi, sabi niya, hirap na nga siya. Paano pag nandun ako? Sabi nga ni Sister Market, agree ko sa sinabi niya, get rich together. Kumbaga, pag magkasama na kayo, matutupad niyo anuman ang goals niyo, best. Kasi dalawa na kayong magtutulungan. Focus kayo sa seriousness. Gaano ka-seryoso ang afam niyo? Gaano kayo kamahal? Ikaw lang at walang iba. Yun ang mahalaga, best. Masipag at may pangarap, responsable. Yun ang mahalaga. So, maraming salamat. Take care kayong lahat dyan. Stay safe. God bless. Good luck.